Sa kasaysayan ng mundo, sa pagitan ng unang digmaang pandaigdig, ika-28 ng Hulyo 1914 AD hanggang 11 Nobyembre 1918 AD, ang tatlong kontinente ng mundo, Europe, Asia at Africa, ay nakipaglaban sa tubig, lupa at langit. Dahil sa hindi pa naganap na bilang ng mga kalahok na bansa, ang lugar nito at ang pinsalang dulot nito, pinangalanan itong World War. Ang unang digmaang pandaigdig ay tumagal ng 4 na taon, mga 52 buwan. Halos kalahati ng mundo ay tinamaan ng karahasan, at sa panahong ito tinatayang 10 milyong tao ang namatay at doble ang dami ng nasugatan. Maliban dito, lakhs din ang namatay dahil sa mga sakit at malnutrisyon. Sa pagtatapos ng digmaang pandaigdig, bumagsak ang 4 na pangunahing bansa: Russia, Germany, Austria-Hungary at Armenia. Ang mga hangganan ng kontinente ng Europa ay muling iginuhit at ang Amerika ay tiyak na lumitaw bilang isang superpower. Bakit nangyari ang unang digmaang pandaigdig? World War I, na kilala rin bilang Great War at World War I, ay isang nakamamatay na pandaigdigang salungatan na nagmula sa Europa. Nagsimula ito noong 1914 at tumagal hanggang 1918, kung saan ang unang digmaang pandaigdig ay nagresulta sa humigit kumulang 9 milyong pagkamatay sa labanan at 13 milyong pagkamatay ng mga sibilyan bilang direktang resulta ng labanan. Sa pagtatapos ng ika-19 na siglo, ang lumalagong tunggalian sa pagitan ng European ang mga bansa ay naging masyadong maliwanag. Ang Alemanya, sa pagkakaisa nito noong 1871, ay naging isang kapangyarihang pang-industriya at ang ibang mga bansa sa Europa, partikular ang France at Britain, ay nadama na nanganganib dito. Sa mga panahong ito, ipinanganak ng Ottoman Empire ang mga bagong bansa sa rehiyon ng Balkan. Ang isa sa kanila, ang Serbia, ay nakakuha ng lupain at kapangyarihan sa kapinsalaan ng Austria at ng kaharian ng Hungary. Upang kontrahin ang banta na ito, ang Austro-Hungarian Empire ay bumuo ng isang alyansa sa Germany at Italy upang ipagtanggol ang isa't isa, dahil walang hinaharap. Bilang tugon, binuo ng Britain, France at Russia ang Triple Entente para sa parehong layunin. Noong 1900s parehong nagdagdag ang Britain at Germany ng mas malaki at mas mahusay na mga barkong pandigma sa kanilang mga arsenal ng pandagat. Ang natitirang bahagi ng Europa ay nagbaril din. Noong 1914, inihanda ng karamihan sa mga bansa sa Europa ang kanilang mga hukbo para sa digmaan. Ang kailangan lang ay isang kislap para mag-apoy ito. Naliwanagan ang kislap ng paslangin si Archduke Franz Ferdinand noong ika-28 ng Hunyo taong 1914, sa Sarajevo, Bosnia. Dahilan ng unang digmaang pandaigdig. Paggambala sa balanse ng kapangyarihang Europeo. Bago ang pag-iisa ng Alemanya noong 1871, hindi nagkaroon ng mahalagang papel ang Alemanya sa politika ng Europa, ngunit isang makapangyarihang bansang Aleman ang lumitaw sa pamumuno ni Bismarck, Otto von Bismarck. Naistorbo nito ang balanse ng kapangyarihan ng Europa. Naging hamon ang Germany para sa England at France. Ito ay nagpapataas ng diwa ng kompetisyon sa pagitan ng mga bansang Europeo. Paglaganap ng mga lihim na kasunduan. Pagkatapos ng pag-iisa ng Alemanya, si Chancellor Bismarck, Otto von Bismarck, ay nagpatibay ng mga patakaran ng mga lihim na kasunduan upang maging maimpluwensya ang kanyang bansa sa politika ng Europa at panatilihing walang kaibigan ang France sa politika sa Europa. Gumawa siya ng dalawahang alyansa sa Austria-Hungary, 1879. Ang mga kasunduan sa pagkakaibigan ay ginawa din sa Russia, 1881 at 1887. Si Bismarck, Otto von Bismarck, ay nakipagkaibigan din sa Inglaterra. Noong 1882 gumawa siya ng mga kasunduan sa pakikipagkaibigan sa Italia at Austria. Dahil dito, nabuo ang isang bagong paksayon sa Europa na tinatawag na Triple Alliance. Kabilang dito ang Germany, Austria-Hungary at Italy. Ang England at France ay nanatiling hiwalay sa pangkatang ito. Salungatan ng Germany at France. Nagkaroon ng matandang awayan sa pagitan ng Germany at France. Sa panahon ng pag-iisa ng Alemanya, nakuha ni Bismarck ang mayamang rehiyon ng France ng Alsace-Lorraine. Ang mga interes ng Pransya ay nasira din sa Morocco. Kaya't ang opinyon ng publiko ng Pransya ay laban sa Alemanya. Ang France ay palaging sinusubukang ipahiya ang Alemanya. Sa kabilang banda, nais din ng Germany na mapanatili ang po ng France.